naman natin, kaya medyo happy na tayo dun sa ating mga 4-piece benes, nandyan sila para tulungan tayo. At syempre, lahat nagsakripisyo, may mga na-delay, naghintay. At ito, may nag-payout na nga, nag-payout na sila. Kaya happy na yung ating mga 4-piece bene. Ngayon, tama naman ang sagot nila. Kailan yung educational grants ng retained? Ano po? So ito po, ang ihingi uli natin ng advice dun sa ating mga 4-piece NPMO. Sa ganon, masabi namin sa inyo ng tama at hindi na kayo agagalit sa akin. Pero hindi, syempre, ganun ho talaga. As much as we want to, kung kaya na talaga, kahit bukas, dito na. Kaya lang, siyempre, alam po natin, minsan may mga technicalities na involved. Pero ito po, as long as ma-ready namin, yun naman hong pangako namin sa inyo. Talagang darating at dadating, kailangan na alam po nating makakuha ho na schedule naman doon sa ating mga EDOC grant. Supposedly kasi, dapat March nga po yun, maaari nang simulan. But then, yun nga, kagaya ng P5, medyo na atrasado. Pero eventually, dumating din naman. Baka, hindi rin magtagal-tagal. Wag nyo na akong aawain ulit. Wala akong pinangakong date, ha? Pero malapit na. Pero, ginagawa na ho ng paraan. Kasi, talagang aminin na natin. Yun nga nabalita ko sa inyo. Isipin nyo yung ginagawa natin sa 4-piece. Meron tayong reassessment, reintegration, o reactivation uli ng mga dapat na alis, na pinalik. Tapos, ito nga, yung mga hinahabol nating payouts, payment, and then yun, pinag-aaralan din po, kung maaaring dagdagan ng inyong grants, ito po yung mga tinitingnan natin,